Naway mapasa inyo ang liwanag mula sa Diyos. Hello everyone and welcome sa isa pang episode ng ating program, Misteryo. Ngayong tanghali ng Tuesday, naway mapasa inyo ang magandang kalusugan. Naway maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong pangangatawan. In fact, nais kong malaman na yung kumusta ang inyong pakiramdam dyan. Kumusta po ba kayo dyan right now? Nakakaramdam po ba kayo ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan? Kumikirot siguro, nabibigatan siguro ang kalusugan niyong pangangatawan. Let me know. Marahil masamang pakiramdam ninyo, sumasakit yung tuhod, yung likod. Let me know kumusta ang kalagayan ninyo right now. Kahit kung okay kayo, maaari nyo ding i-type dyan, okay naman ang kalusugan ko, okay naman yung nararamdaman ko. It's excellent. If ever hindi pa okay, may sakit kayo sa likod, sumasakit yung ulo mo, maaari ninyong i-prepare dyan ang inyong bote o baso ng tubig upang itaas natin yan sa langit maya-maya. Babasbasan ito ng ating Diyos. Gagawin niya itong isang mabisang kagamutan na magpapagaling sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Tandaan ninyo ng ating Diyos, siya ay isang espesyalista, isang doctor din. Pero hindi siya espesyalista sa isang uri lamang ng karamdaman o sa isang bahagi lamang ng ating katawan. Tulad ng espesyalista sa puso, cardiologist, espesyalista sa lungs, pulmonologist, o yung espesyalista sa mga bata, mga pediatrician. Kundi siya yung whole package. Ang whole package ay nasa Kanya. Ano man ang uri ng karamdamang na dala-dala nyo dyan sa inyong pangangatawan, na iniinda ninyo, ay kaya niyang itong pagalingin. It doesn't matter kung gaano ka-critical, kung gaano katagal nararamdaman ninyo yan sa iyong pangangatawan. Kung naniniwala lang kayo, kaya niyang pagalingin kayo. Kaya if ever meron kayong kakilala na nahihirapan siya dahil sa isang karamdaman, meron siyang bronchitis, sinusitis, arthritis, sakit sa dugo, sa balat, sa buto, nagtitake siya ng insulin shots, uminom siya ng sleeping pills, antidepressant. Itag nyo yung taong yan na yung sa ating comment section. Tagin nyo sila, hikayatin nyo siya na kumonekta right now. Maaari din siya mag-comment kung ano yung mga nararamdaman niya right now. Nais kong malaman kumusta yung pakiramdam, kumusta yung pangangatawan ninyo. Minsan dahil sa mga ginagawa sa bahay, dahil sa mga ginagawa sa trabaho, nakakaranas tayo ng kahinaan, ng fatigue, nabibigatan minsan dahil sa stress yung iba, nakakasakit. So let me know, please, kumusta ang inyong pakiramdam dyan right now. At nais ko na rin na anyayahan kayo na sana yung siguro kayo ay isang inspirasyon dahil sa inyong patutuo. Kayo na siguro pinagaling na kayo ng Diyos. Nakatanggap na kayo nitong kagalingan mula sa Panginoon. Kasi alam nyo, minsan, tayo ay nakakaranas ng pagkadismaya.
Minsan dahil sa mga naririnig o nakikita o dahil sa mga pangyayari, posible minsan na mangyari yung kakulangan ng motivation. Kaya, palagi pinagpapala ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Tinutupad niya yung mga pangako niya sa buhay nila upang ma-motivate ang lahat na lumapit at maniwala sa kataas-taas ng Diyos. Kaya kayo na nanonood sa akin right now, kagaya ng taong ito na panunuring ninyo, na yung ay isang patutuo, na yung siya isang inspirasyon para sa marami. Kayo din na siguro nakatanggap na ng inyong himala, nakaranas na kayo ng kagalingan sa iyong pangangatawan. Maaari ninyong isend yung patutuo ninyo na yan sa aking inbox. Sa inbox ng ating page na ito ng misteryo. Please. Kayo na dati siguro merong bronchitis, asthma, anuman infection sa inyong katawan, bleeding. Siguro naranasan nyo na isang matinding karamdaman. Malubhang sakit talaga sa iyong katawan. Even cancer. Pero pinagaling na kayo ng Diyos. Please, pakisendo sa ating inbox page, ng ating page na ito, misteryo, ang inyong testimony, ang inyong story sa kung paano kayo pinagaling ng Diyos. At yan ay ipapakita ko sa mga susunod din na programs upang makapag-inspire, makapag-motivate sa maraming tao. Minsan yan ang kailangan natin, isang motivation, isang inspiration. Yan ay nagpapalakas sa atin, yan ay nakakapuno din minsan sa ating puso. At maaari kayong gamitin ng Diyos right now. So kung naranasan nyo na yan, let us know. I believe makakatulong yan sa marami. At lahat kayo na nagko-comment na hindi okay yung nararamdaman ninyo, hindi maganda, huwag mag-alala, huwag mawalan ng pag-asa. Maya-maya tatawag tayo sa ating healer, sa ating doctor, sa ating specialista. Mag-ooperate siya sa iyong kalusugan. Alam ko na napakatindi minsan yung dialysis, yung chemo, yung mga tao minsan na nagtitake ng insulin shots. Yan ay hindi madali. Isang kalagayan na hindi maganda. Pero tandaan ninyo, ang ating Diyos nga ay specialista. Tatawag ka sa Kanya maya-maya with me. And I believe, ang Kanyang medisina na hindi pumapalya ay oobra nga sa iyong kalusugan dyan. Kaya if possible, wag mong kalimutan. I-prepare mo ang inyong bote o baso ng tubig. Kahit hindi na puno, no problem. Itataas natin siya maya-maya sa langit. Gagawin ng Panginoong yan milagroso para sa ikabubuti nyo. And share the link. Share the light right now sa mga kakilala ninyo. Naway mapasa kanila ding ang liwanag ng Diyos, ang pag-asa na ating natatanggap mula Lunes hanggang Biyernes dito alas 12 ng tanghali. Maging committed kayo sa liwanag. Seryosohin ninyo ang liwanag ng Diyos. Kahit anumang mangyari, maging connected ka sa office man, sa bahay, o kahit sa biyahe. Magpa-data kayo sa iyong mobile at maging connected. Philippines time, alas 12 ng tanghali. Kung iba man ang time frame dyan sa inyong bansa, so paki-check nyo. If possible na live kayo manonood, excellent.
para matanggap mo live ito. If not possible, 12, so maaari kayong kumonekta. Anytime ayon sa iyong availability, tiyak na mapapasayo din ang kapangyarihan mula sa ating Diyos. Right now, nais ko na panoorin ninyo itong patutuo, isang inspiration mula sa buhay ng taong ito para sa iyong lahat. Ako po si April Joy Quintero Formoso. Bago ako dumating sa Simbahang Universal, ang buhay ko ay miserable. Punong-puno ako ng negativity sa buhay. Lahat ng aspeto ng aking buhay ay may pagdurusa. Meron akong depresyon dahil sa financial na buhay ko ay may maraming utang. Meron din akong mga negative thoughts at low self-esteem kasi sa pambubuli at insult na natatanggap ko sa ibang tao. Nagkaroon din ako ng inggit sa mga achievements ng mga friends ko at gayon din nagkakaroon na rin ako ng inggit pati sa mga kapatid ko. Nagkaroon ako ng anxiety dahil hindi ko na alam kung paano masolusyonan ang problema ko sa buhay. Meron din akong insomnia, gayon din marami akong hinanakit sa kalooban ko. Gayon din ang aking kalusugan ay meron ding pagdurusa. Monthly, I suffered from monthly pelvic pain and nagpa-check up po ako and na-discover na ako ay may bukol sa ovary. And then, sinabihan din ako ng doktor na mag-undergo ng CT scan para ma-check if yung bukol na ba yun is meron din sa ibang organs ko. Check up after check up, napag-alaman na pati ang aking uterus at fallopian tube ay damaged na rin. Sinabihan ako ng doktor na kailangan ko ng urgent surgery. And sa sitwasyong ito yung mas lalong nagdagdag sa aking kalungkutan. Sobrang bigat ng aking pakiramdam at hindi ko na mamalayan, nagiging fascinated na rin ako sa body piercing. Nagkakaroon na rin ako ng addiction sa mga movie series, gabi-gabi hanggang madaling araw para lang may itago yung pain na nararamdaman ko sa loob ko. Before the surgery, sinabihan ako ng kapatid ko na kailangan ko nang mag-attend sa Universal Church sa Tugigaraw. Hindi ito naging madali dahil nag-a-attend na rin ako sa isang Christian church. Gayon pa man, tinanggap ko yung kanyang invitation dahil nga gusto kong makalaya sa aking sitwasyon. Sinabi sa akin ng isang lingkod ng Diyos na kung gusto kong makalaya sa aking sitwasyon, kailangan kong gumawa ng aksyon. At yun nga po, nagpatuloy akong mag-attend every Sunday. And then, na-encourage na rin po akong mag-attend every Wednesday and Fridays para makalaya sa aking sitwasyon. I learned to use my faith. Gayon din, hindi lang siya natural faith but a supernatural faith dahil na-operahan nga po ako pero sa kalooban ko marami pang kabigatan, marami pa rin akong pagdurusa. And then I let God na siya ang gumawa ng operation sa akin spiritually para nga totally ako makalaya sa aking pagdurusa. Natutunan kong nagagamitin ang aking intelligent way para lumaya sa depression. Ayon sa narinig ninyo, may lunas. May way out. Alam ko minsan dahil sa patong-patong problema, katulad kapag may sakit ka, minsan pabalik-balik sa hospital, yan na din ang nagiging kasanayan mo. Para bang yan nangang buhay na meron ka at walang iba. Pero sa pamamagitan nitong mga patutuo, naway lumakas lalo yung loob mo at makatanggap ka nitong katiyakan. Posible na ikaw din ay gumaling. Na ikaw din ay lalaya sa karamdaman yan. At lalakas. Naway yan ang mapapasa inyo. Kaya, stay connected. Maya-maya tayo gagawa ng ating panalangin
bago lang yang nais ko na panoorin ninyo itong Reels. Isang message na nakakatulong sa marami. For sure, makakatulong din sa inyo. Itong short break. And we'll be back maya-maya para gumawa ng isang panalangin na sigurado makikita mo na magiging mabisa yan sa inyong buhay. Maraming tao ang kinaiinggitan sila ng iba. Sila'y biktima ng envy, ng selos. Hindi lang nila alam, ngunit ang buhay nila ay apektado dahil sa mga kasamaan na mayroong sa paligid. Marahil ikaw na nanonood sa aking, hindi mo rin naiintindihan kung bakit ang daming disgrasya, problema ang palaging dumarating sa iyong buhay. Mabuting kang tao, ngunit palagi masama yung nangyayari sa buhay mo. Ang kailangan mo sa lalong madaling panahon ay lumapit sa liwanag. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo para palayain ang inyong buhay. Kaya gawin mo ang parte mo at sigurado gagawin ng Diyos ang parte niya. Nakikita mo ba sila? Parang normal. Pero nakikita mo ba kung ano ang nasa kalooban nila? Marami sa kanila ay may magulong isipan at kalooban. Parang malaya, pero alipin ng mga bagay na hindi malunasan ng gamot. Ganito rin siguro ang sitwasyon mo. Nakakaranas ka ba ng depression o labis na kalungkutan? Mayroong anxiety at kinakailangan pang uminom ng sleeping pills para lang makatulog. O siguro meron kang mga karanasan na hindi na normal. Ang solusyon para dito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Dito sa Simbahang Universal, tayo ay mayroong session kada Biyernes para sa mga taong gustong maging malaya at magaling sa mga espiritual na karamdaman na nararanasan nila. Tayo ay may services buong araw dito sa ating headquarters. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Kaya, tuwing Biyernes sa ating spiritual session, mayroong tayong yung malakas na panalangin para sa kalayaan ng lahat. And actually, itong darating na Biyernes, ito ay holiday. Kaya in special, itong darating na Biyernes lamang, ang ating spiritual session ay hindi magaganap alas 7:30 ng gabi, kundi alas 10 ng umaga. Holiday, All Saints Day, araw ng mga patay. Kung nais mong makatanggap ng lakas, kung nais mong tanggapin ang yakap ng kataas-taasang Diyos, marahil nagdadalamhati ka, nalulungkot, tuwing na inaalala mo ang inyong mga minamahal sa buhay na nawala na sa buhay niyo. Itong darating na Biyernes sa ating spiritual session, alas 10 ng umaga, maaari kayong magpunta mula sa inyong lugar, wala namang pasok mula sa iyong tahanan. Maaari mong anyayahan ng pamilya mo na magpunta din sa sanktuaryo ng kataas-taasang Diyos upang lahat kayo makatanggap ng liwanag, ng yakap,
at ng proteksyon na nagmumula sa Kanya. Kaya be prepared na yung pa lang. Prepare ninyo ang inyong sarili. Gumawa na kayo ng mga plano ninyo para makarating sa holiday na yan at hanapin ang buhay, ang liwanag na tanging ang ating Diyos ang nakakapagbigay nito. Tinang natin ang nakasulat dito right now bago tayo gumawa ng panalangin. Sinabi nung lalaking ito sa kaniyang amo na siya isang general, kumbaga, sa isang army. May malubhas siyang sakit sa balat. Nahihirapan siya ng matagal. Pero may ipinapagawa sa kanya ng propeta ng Diyos para gumaling siya. Ngunit ayaw niya lang itong sundin agad. Buti nga meron siyang itong empleyado, itong alagad. Kaya nakasulat, lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghuhugas at gagaling kayo? Tingnan nyo kung gaano katalino itong utusan na tinutulungan niyang kanyang amo na mag-isip. Yes, I believe inilagay ng Diyos ang utusan ito sa buhay ng among ito upang maliwanagan ang amo niyang ito. Kasi nahihirapan siya. Gumagastos siya ng malaki sa iba't ibang gamot. Pero dito dumating ang propeta ng Diyos sa kanya. At binigyan siya ng direction sa kung anong kailangan niyang gawin para gumaling siya. Ngunit alam niyo, minsan yung mga tao na kino-complicate ang kung ano'y madali. Ganon nga ang among yan. Ganon din yung lalaking yan. Mas gusto niya sana umakyat sa isang napakataas na bundok sa Everest at doon sa tuktok patumalong o kung ano-ano pa para sana makatanggap ng kasiguraduhan na gagaling siya. Gusto niya sana marinig siguro na kailangan niyang umakyat sa 100 na hakbang ng isang hagdan na nakaluhod pa hanggat na may dugo sa kanyang tuhod para makatanggap siya ng kasiguraduhan na gagaling. Minsan ganon yung inaasahan ng maraming tao na kailangan ng isang extraordinaryong effort para gumaling. Pero minsan hindi. Sa kaso niya, ang kailangan niya lang sana ay maghugas sa isang ilog specific na binanggit ng propeta ng Diyos. At gagaling na siya sa sakit na meron siya sa balat. Sa kaso mo na yan, maaari mo lang i-prepare ang bote o baso ng tubig para inumin ito tuwing Martes. At gagaling ka. Pero yung iba minsan, kailangan marinig na kailangan mailagay, kandila siguro, o ewan ko kung ano pa minsan yung inaasahan ng iba. Huwag mong i-complicate ang kung anong pwede maging napakadali. Katulad sa ating layuning tuwing Biyernes, bakit ka pa iinom ng maraming sleeping pills? Bakit ka pa didepende sa alak, sa gym? Alam mo na yan ay nakakasira sa iyong liver. Bakit mong pa rin yan iinumin? Kung posible lang pala na magdala ka ng punda sa spiritual session. Ito na nakikita ninyo. Upang makatulog ka ng may kapayapaan gabi-gabi. Lay down in peace. Simple.
Hindi komplikado. Pero kailangan mo lang gamitin ang matalinong pananampalataya para sumunod. Tiyak na makikita mo ang resulta nito sa iyong buhay. Kaya manalangin tayo na yun. Hawakan mo ang inyong bote o baso ng tubig. Kung maaari, taas niyo siya diyang konti at ipikit ang inyong mga mata. Panginoong Diyos, kataas-taas ang Panginoong doktor ng mga doctors, pinakamarunong espesyalista, ito ikaw aming Diyos. Naway punuin mo na yung ang tubig na itinataas namin sa langit ng kagalingan, ng mabisang formula na magpapagaling sa pangangatawan ng taong ito. Anuman ang karamdaman, anuman ang kirot, anuman ang sakit, naway hugasan mo na yung tanghali at alisin mo yung nang lubos ang aming Diyos upang gumaling ng taong ito, upang lumakas ang kanyang pangangatawan. Kahit na may edad na siya, na ibigyan mo siya ng panibagong lakas tulad ng bata para makita ng lahat ang inyong kapangyarihan. At itong tao, Panginoong, na nagpapadialysis, nagkikemo, tulungan mo siya na gumaling din upang maging isa pang patuto, pruweba ng inyong kadakilaan. Kaya kayo na sumasangayon dyan, maaari nyo na inuming ang inyong tubig dahil ito'y milagroso na simula na yon. Tanggapin nyo ng kagalingan, tanggapin nyo ng kalakasan. Higit sa lahat ang katiyakan na posible nga na gumaling ka at maging malusog mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung naniniwala ka talaga dyan, sabihin mo, tinatanggap ko na ang kumpletong kagalingan. Sabihin nyo, Amen. Ito ang pumapas sa inyo na yon. Kumpletong kagalingan. Simula na yung wag mo na komplikahin yung kung ano ay simple. Maniwala ka lang, ang inyong pangangatawan ay lalakas. Bukas, Miyerkules, make sure to be connected once again sa ating program. Lumalapit na tayo sa katapusan nitong buwan. Naway, manatili tayong konektado sa liwanag hanggang sa katapusan. See you muli bukas.